may doon ito gagawin ngayong July 23 sa Barangay Hall at 9 a.m. Mayroon ng designated na dalawang representative sa ating church for this event na gagawin ng District Lay Association. At ngayon namang August 10, mayroong health lecture start at 3 p.m. Sunday ito, no? Saturday? Huh? Alright, Saturday ito. We have invited families from Barangay 160 at saka dito sa Barangay 159. So kung mayroon kayong iniimbita na mayroong magulang at mga anak na may school age, then you can invite them for the health lecture. Mga care group, mag-invite ng at least 2 family, ilang? Walang ano. Okay. So, this will be done every other Sabbath. So, kung mayroon kayong family na yung masabi natin na less fortunate family na may pinapaaral, then invite natin sila and then bibigyan natin din sila ng pangangailangan ng kanilang mga anak sa pag-aaral nila. Okay. Okay. Yung week of prayer? Okay. Starting ngayong July 29 ba yun, brother? 28. 29. Mayroon tayong Sunday, no? 28. Mayroon tayong gagawin na online week of prayer. First time siguro nangyari ito na na-aprobahan na ito ni Pastor Paulino nung nag-meeting ang board na magkaroon na tayo ng week of prayer starting July 28 to August 2. So, ang oras nito mga kapatid, baka magugulat kayo. 5 o'clock in the morning. Okay. So, maganda ito, paggising niyo sa umaga, fresh na fresh kayo at ang unan yung pagkain na bago ang physical ay magkaroon tayong spiritual food from our district pastor. So, 5 o'clock in the morning mag-start. Siguro 5 to 6. So, maganda ito. Siguro, okay naman si pastor sa aming plano. So, this will be conducted online. At kailangan naka-on yung camera. Okay? Kaya may nagtanong ano daw beauty ng tao? Ma-appreciate mo daw ang beauty ng tao yung paggising sa umaga. Hindi yung... So, maganda ito mga kapatid. So, huwag kayong mahiya mag-on ang camera kasi umaga. At ito ay paghandaan natin so that all of us will be blessed by this week of prayer. So, bago tayo mag-start ng ating August 10 health lecture, magkaroon tayo ng week of prayer early in the morning at 5 o'clock with Pastor Paulino. Well, ayun napansin mga kapatid ang ating lesson, controversies. Yung controversies mga kapatid ay hindi bago. Panahon pa ni Jesus mayroon ng controversies. And whenever there is controversies, ang ginagawa ni Jesus ay palaging sa salita ng Diyos. So, ngayon,
Ganon pa rin ang controversies. May controversies sa forgiveness, may controversies sa pagkain, may controversies sa Sabbath, may controversies kung sino si Jesus. Until now, marami pa rin naniniwala kay Jesus na siya ay Diyos. And then, may ganung controversy rin na si Jesus ay tinawag na crazy, out of his mind. And there are people today, tingin nila sa atin, we are out of mind. Alam nyo bakit? Kasi bakit pa daw natin sinusunod yung mga kautusan ni Moses? Bakit daw tayo ay marami pa rin bawal na pagkain? So people think weird tayo, no? So hindi bago mga kapatid. But the only way na hindi tayo ma-misled with all these controversies ay we are grounded with the Word of God. Mayroon nga bagong, alam kong nanonood kay social media. Ang dami mga kapatid na mga ideas doon. Kung if you are not grounded, mamililigaw ka talaga. Mayroon nga bago ngayon galing sa ating church led by a pastor who tries to create a house church. Alam niyo, ang doktrina niya, yung reality, love doctrine or love reality theology. Now, you need not to seek, ano ba sa Bible na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi mo na daw i-seek yung righteousness ni Jesus. Kasi binigay na daw sa atin yun nung namatay sa cross. Oh. So, pag tinanggap mo na si Jesus, you are justified. Tama na yun. So, wala, parang binura niya yung sanctification. So, ito ay ano sa atin na if we are not well grounded, no, with the Word of God, we will be misled. So, controversies are here to stay until Jesus comes. So, all we have to do is let us continue to fortify our minds with the Word of God so that we can stand in the last conflict. Okay? And these are the participants of our divine service. The song service will be led to us by Sister Laverne and Sister Daisy on the piano. And then the chorister will announce our opening song. And then scripture reading by Sister Mimi Okdamia. And hymn of preparation. Then we have the call offering by the presider elder, and the song, the special number, Ministry in music by Sister Marlene Gonzaga. And our speaker this morning is one of the elders of the Baisa Tagalog Church, si Brother Jefferson Dinglasan. And the benediction by the speaker, and we sing the hymn of assurance will be announced by our chorister. So this is the program that we are going to have for the divine service. I would like to ask everyone to bow our head for a word of prayer before our inspiration. Shall we pray? Dear God, Heavenly Father, Lord, we ask you to please focus our hearts and minds to this worship, our divine worship, O Lord. Please help us to understand the songs, the message of the songs that we'll be singing, and may it be a blessing to us, O Lord. Please help us also to understand the message that we'll be hearing today, and bless each one of us and help us to be ready for your soon return. In Jesus' name we pray. Amen.
dinala niya yung kanta. Yung lista. Okay. For our first hymn, let's sing hymn number 305. 305. There's a dark and troubled side. There's a dark and a troubled side of life. There's a bright and a sunny side too. Though we meet with the darkness and strife, the sunny side we also may view. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. Though the storm and its fury breaks today, crushing hopes that we cherish so dear, storm and cloud will it be pass away. The sun again will shine bright and clear. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. Let us greet with a song of hope each day. Though the moments may cloudy or fair, let us trust in our Savior always, who keepeth everyone in His care. Keep on the sunny side, always on the sunny side. Keep on the sunny side of life. It will help us every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. Ayan. Our next hymn is found on 229, 249. We are living, we are dwelling. 429. We are living, we are dwelling in the grand and awful time, in the age of ages, Sally, to believing is sublime. Hark, the waking up of nations, Gog, the Magog to the fray. Hark, the sound of His creation, brooding for her later day. Christian, rouse and arm for conflict, nerve thee for the battlefield. Bear the helmet of salvation and the mighty gospel shield. Let their breastplate peace be undertake, the Spirit's sword in hand. Boldly, fearlessly forth and in Jehovah's strength to stand. Hail the Prince of evil spirits, great deceiver of the world. He who was the blessed Jesus was his deadly weapons hurled. Cometh with unwanted power now, bring that his reign will cease, when the kingdom shall be given to the mighty Prince of Peace. Christian, rose, fight in this warfare, cease not
for our call to worship. Open your Bible on Psalms 100, verses 1 to 5, 1 to 4. Make a joyful shout to the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generation. May all of us show reverence as we worship the Lord this morning. Shall we kneel? Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven and earth he ruleth. Come and praise his name. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Peace for thy wondrous love that sealed this sacred day. Aside that all may understand, we own thy sovereign sway. And with a white robe thrown upon Mount Zion be, and joyful sing this Sabbath song through all eternity. Amang banal na tahanan sa mga langit, amin po mga puso ay nagagalak sa pagkakaloob nyo ng karapatan na kami sumamba at magpuri sa inyong banal na pangalan sa araw ng Sabat na ito. Tulungan nyo nga po kami na ang aming mga pag-aaralan ay matanim ng malalim sa aming puso at isipan, maisa kabuhayan namin upang kami lumakad sa sanlibutan ito na bilang isang tunay at tapat na Kristiyano. Ang banal na Espiritu nawa ang siyang pumuspos sa bawat isa sa amin, alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus.
song of joy and gladness, hither bring your noblest race. Banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to him who has lovers to us, once again with friends to meet, and whose loving voice has taught us of the way to Jesus' feet. Wake the song, wake the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will greet the festal day. Shout aloud our glad hosannas and our grateful homage ring. We will chant our Savior's glory, while our thoughts we raise above, telling still the old stories, precious them redeeming love. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of the year. May each heart as here we gather swell with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Breathe upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Kung dala-dala nyo po, kung may dala kayo mga Biblia, sabay-sabay po nating buksan sa 2 Timothy 3:1-4. 2 Timothy 3:1-4. Kung naando na po kayo, say amen please. Okay. 2 Timothy 3:1-4. But know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kung meron po kayong mga prayer request, pwede nyo pong itaas ang inyong mga kamay. Salamat po. Tayo po ay luluhod for our prayer. There is a place where Jesus pleads for our salvation. He intercedes that we by grace all sin defeat. Let us draw near the mercy seat. Our Heavenly Father, Almighty Creator of heaven and earth, your power and majesty are beyond our understanding. We praise you, dear God, for your infinite wisdom, your boundless love, and matchless grace. We are here to worship you
and lift your name on high. Lord, we come before you just as we are. We acknowledge our sinfulness in that no matter what we do, our so-called righteousness are but filthy rags. We have failed to live according to your will and have fallen short of your glory. Please forgive us for all our wrong thoughts, wrong words, wrong actions. Cleanse our hearts and minds and help us turn away from sin and towards your righteousness. Father, we thank you for your many, many and countless blessings, dear Father. We thank you for the gift of life, for our loving families, for our friends, and for the daily provisions that you have given to us. We are grateful for your unfailing love and for the sacrifice of your Son, Jesus. Thank you for the salvation we have through him. Thank you for the comfort of the Holy Spirit and for the guidance that you give us every day. You have seen our lifted hands, dear God, signifying our prayer requests in our hearts. We surrender to you all our problems and perplexities, our physical pain, our emotional disturbances, our confused thinking and distorted attitudes, our anxious worries and strained relationships, and our lack of faith and trust in your power to heal our needs. We pray for strength and wisdom for the challenges that each of us have to face or may be facing right now. We continue to pray for our brethren in our midst who are sick, dear Father. We pray for Brother Melvin Villegas, Brother Leo, Brother Danny. And if there are any others amongst us who need thy healing, we claim your promise, dear God, that you will heal all our diseases and that nothing is impossible. All things are possible with you. We ask you for comfort to those who are grieving and are troubled, and provisions for those in need. Open our hearts, dear Father, as we receive your message today through your servant, Brother Jeff Dinglasan. We lift him up to you now, asking for your anointing and your guidance. Fill him with your Holy Spirit, dear Father, and may his words be inspired by you and resonate with your truth. Remove any and all distractions so that we could focus on the message that we will be hearing today through your messenger. May this time of worship be a blessing to all of us, drawing us closer to you and strengthening our faith. We trust in your perfect plan and ask your will to be done in our lives. In Jesus' name, amen. Thou hearest every heartfelt prayer with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. All with thee, Sabbath, are with thee be bright. Amen. Sacrifice for the cause of God. Not long after, when visiting one of the poorest families in the church, he could not believe his eyes. He noticed that the eldest son was pulling the plow instead of the only ox the family once owned.
When the missionary asked, "Where is the ox?" he was surprised by the answer. "We sold it so we could give an offering for the new place of worship to God." The missionary couldn't hold back the tears as he grasped the enormity of the family's sacrifice. In 2 Corinthians 8, Paul presents the Macedonian church as an example to teach the principles of true faithfulness. Macedonian Christians lived in extreme poverty and faced persecution for believing in the Lord Jesus. Many under similar conditions would operate in a self-preservation mode, but not the Macedonians. The Macedonians' faithfulness teaches us the following principles. First, temporal limitations do not mean spiritual limitations. The Macedonian example eloquently teaches a valuable lesson to those in the church who are called to serve the Lord in poverty. We look at our condition and ask ourselves, can we still give something to the Lord as poor as we are? Some of our people may be experiencing financial trials and challenges. Still, the strong example of the Macedonians silences all our excuses until we are forced to confess that our selfishness and self-preservation mode prevents us from giving generously to the cause of God. Second, they had understood the great gift of God's grace before giving themselves to God. By nature, we are self-centered and not capable of giving generously. In the same way, before giving freely to God's cause, we must find God's grace in the person of Jesus Christ and then give ourselves entirely to Him. Understanding His sacrifice on the cross for us will touch the invisible strings of our hearts and melt our selfishness. When Christ owns our hearts, He also owns our wallets and purses. By going to God's presence, we are strengthened to do what is necessary. As we return, tithe, and promise regular and systematic offerings, may we put our desires last and God first. Our deacons are now ready to receive our tithes and offering. Hear the words from scriptures from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with Him hour by hour, while He gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Is there all that stands between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in His word, and He'll pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost.
oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father in heaven, this morning we are so happy that once again we can worship you through our tithes and offering. Bless these tithes and offering that it will continue to support the work throughout the mission field. Bless every one of us, especially in our endeavors, so that our support will continue and all of us will be blessed. Thank you, Lord, for making us a part in the finishing of thy work. We ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. Hello. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Di batid ang aking gagawin, ako'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay hindi ko alam, di rin batid ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag mangamba, kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay hindi mo alam, ngunit hindi ka dapat mangamba. Di Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo.
dilim man ng gabi ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Yan. Happy Sabbath po mga kapatid. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon at nakita na naman ako ni Brother Johnny at ako naimbitahan na naman. Ako po kasi ay medyo mahihain magsalita, Doc. Kaya kung pwede lang po ay tuwing umaga, pag Sabado ng umaga, nagtatapo ako ron para hindi ako makita ni Brother Johnny, ni Brother June. Kaya lang po, ako po kasi ang advisor ng Asher, kaya hindi wala ako magagawa, ako ron. Kaya, pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ako'y binibigyan ng karapatan, ng pagkakataon na mapaglingkod sa mga kapatid dito sa Remnant Church. Nung ako'y bago pa lang dito, sabi ko, ano kaya yung iglesia doon? Ba't may Seventh-day Adventist doon? Meron dito. Ano kaya yung pagkakaiba? Pero ipinaliwanag sa amin nung auntie nung misis ko, ni Auntie Esther Flores. Yung ganun ang sitwasyon na talagang ito daw yung galing PUC na English Church. Kaya nung in-invite ako minsan ni Brother Johnny, sabi ko, hindi ako pwede sa Remnant. Kasi ako yung Tagalog Church, hindi ako marunong mag-English. Kasi sabi English Church. At saka medyo malayo. Malayo yung biyahe. Kaya kanina po, na-late ako. Nakakahiya kay Brother John, sinundo pa ako. Kasi po, may mga ginawa pa sa baba. Ay. Thank you po. Meron po kami kasing organizing committee ngayon. Kaya medyo na-late ng pag-akyat. By the way, ngayong umaga pong ito, ating pong pag-uusapan ang ating sambahayan, ang ating pamilya. Medyo napapansin po kasi na yung ating pamilya sa panahong ito, medyo tinitira ng kaaway. At ang aking pong misis po kasi ang leader ng family ministry sa Baisa Church. Ako naman po ay matagal na naglingkod bilang leader ng couples, Circle of Adventist Couples ng Baisa Church. Kaya na-observe ko yung mga mag-asawa, pamilya, na nagkakaroon ng mga suliranin kahit mga Adventista. Pag po ba kayo nagbibiyahe, sino pong gumagamit ng Waze? Marami po, di po ba? Kahit ako, gumagamit po ako. Minsan po, ako'y naimbitahan sa isang lugar sa parting Bulacan, sa Phase 10. Gumamit po ako ng Waze. Habang ako pinaglalakbay, kampante po akong mararating ko ng maaga yung lugar. Yung tinuturo po ng Waze, kala ko dire-diretso. Pagdating po sa dulo, pagdating po nung nakarating po sa point na pupuntahan namin, dead end. Sabi ko, anong ginawa nitong Waze? Nagtanong ako. Sabi ko, saan po ba yung Phase 10 Adventist Church? Ay, dyan po sa kabilang bakod. Yung pala nasa kabila pa. Doon ako itinurang Waze. Ang ginawa ko, bumalik ako, umikot. Yun mas madali pala doon sa isa. Kaya, nagkakamali kahit po Waze. Hindi po perfect. Kahit ang ganda na po ng biyahe natin, tayo po ay naliligaw pa rin.
Kampante po tayo sa ating buhay na tayo nasa maayos na kalagayan. Pero dadating ang panahon na tayo maliligaw. Kaya ang topic ko po ngayon, ang panukala ng Diyos sa mga magulang at mga anak. Mapalad po tayong mga Adventista, kayong naunang mga naging Adventista, na tayo'y binigyan ng mapa ng Panginoon kung paano natin gagabayan ang ating pamilya, ang ating sambahayan, sa pamamagitan po ng Biblia. Wala pong advice, kahit anong daming advices ng ating kapwa sa ating pamilya. Sa Bible pa rin po tayo magbe-base. Maliligaw din po tayo minsan kung ang ating kaibigan, ating kamag-anak, ang ating unang pupuntahan para humingi ng advice sa ating mga suliranin sa ating tahanan. Natutuwa po ako doon sa mga naunang Adventista. Doon sa mga anak ay nakikita kong masipag na naglilingkod sa iglesia. Si nanay ni Ma'am Mimi, nasasalubong ko lagi tuwing umaga, nag-walking kami. Pinag-uusapan namin, sabi ko, sino kayang may nanay rito, Sister Mimi o si Brother Orbit? Kaya tinanong ko kanina kay Sister Mimi. Tuwing umaga nakikita ko, sabi ko, tapos nakikita ko nga sila masipag sa church, talagang nagpapagamit sa Panginoon. Ako po kasi na-convert dahil lang po sa aking asawa. Kaya kung sa pagdating po sa Biblia, kulang na kulang ako sa kaalaman. Sapagkat kung ikaw ay Katoliko, siguro po may mga dating Katoliko rito. May nakalagay na Bible sa altar, pero hindi mo pwedeng hawakan. Hindi mo pwedeng basahin. Sasabihin ng lolo mo sa'yo, yung lolo po ko po kasi talagang sinasabing taong simbahan, na talaga lagi nasa simbahan. Hindi pwedeng hawakan yan, hindi pwedeng basahin yan. Pari lang ang pwedeng magbasa. Kaya kami po, pagdating sa Bible, wala po kaming alam. Kung ano sabihin lamang ng pari, yun lang po sinusunod namin. Kung ano sabihin ng matatanda, ano nakakatanda, yun po ang sinusunod namin. Kaya sa isang pamilya, wala po kaming alam pagdating sa pagpapalaki, sa paggabay sa mga anak. Puro sabi-sabi lamang po ang nadidinig. Subalit, ang ating Panginoong Jesus ay napakabuti sa atin bilang isang mga Kristiyano. Siya po ay nangako sa atin sa ating sambahayan. Sabi po sa John 10:10, ako'y pumarito upang kayo'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Yun po ang pangako sa atin ng ating Panginoon, sa ating sambahayan. Nalulugod ang Diyos sa maayos na pamilya na sumusunod sa kanyang mga utos. Subalit, sa panahon natin ngayon nga, sinabi ko kanina, tinatarget po ng kaaway ang sambahayan, ang pamilya. Sapagkat pag nasira po ang pamilya, sira ang iglesia, sira ang pamayanan. Wala pong pupuntahan. Pag ang mga anak ay napabayaan, gulo ang pamilya. Sa isang bansa po, sa ating bansa, ipinopromote ngayon, pinipilit na aproban ang divorce law. Isa to sa sisira. Kahit yung mga saradong Katoliko, yung mga devoted Catholic, nagbibigay sila ng comment, hindi sila rin magkasang-ayon. Merong kumukontra, merong sumasang-ayon. Sabi ng iba, kasi meron daw namang masyadong naaabusong mga asawa. Yung iba naman talagang naninindigan kung anong sinabi ng Biblia, na ang makapagpapahiwalay lamang sa mag-asawa ay ang kamatayan. Kaya ito po ay unang-unang tinitira ng kaaway. Kaya ang ating mga anak mismo, ang mga kabataan ngayon, minsan ayaw na magpakasal. Marami po ngayon mga kabataan, tanungin ninyo, ayaw na magpakasal. Kasi po, sabi nila, ang katwiran nila, papel lang naman yan, maghihiwalay din kami sa dulo. Doon pa lang, yun ang katwiran. Kaya nakakalungkot. Sana po hindi ito makikita sa ating Adventistang tahanan.
Kaya nga, ang ating mga pag-uugali, ang ugali ng ating mga kabataan ay dapat mahubog. Katulad ni Pablo na sinulatan niya si Timothy, ang batang si Timothy. Katulad ng binasa ni Sir Mimi, to. Isa-isahin natin kung ano yung mga pag-uugali ng mga tao sa huling panahon. Una, ito po yung 11. Una, magiging maibigin sa kanilang sarili. Inuuna yung sarili bago ang Diyos. Minsan po kahit sa pamilya, makasarili, hinahayaan yung pamilya, basta maayos lang yung buhay ko. Pangalawa, maibigin sa salapi. Nakikita po ba natin ito ngayon? Nagpapakahirap magtrabaho para kumita ng maraming salapi. Napapabayaan ang pamilya. Nakakalimutan ang pamilya. Pangatlo, mayayabang. Pang-apat, mapagmalaki. Panglima, mapanglait. Ito yung pang-anim. Karaniwang nangyayari. Mga suwailis sa mga magulang. Pampito, mga walang utang na loob. Pangwalo, walang kabanalan. Pangsyam, walang katutubong pag-ibig. Pangsampu, mga walang habag. Panglabing-isa, mapanirang puri. Panglabindalawa, walang pagpipigil sa sarili. Panglabintatlo, mababangis. Panglabing-apat, mga hindi maibigin sa kabanalan. Panglabing-lima, mga taksil. Panglabing-anim, matitigas ang ulo. Panglabing-pito, mga palalo. Panglabing-walo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa pag-ibig ng Diyos. At panglabing-siyam, ay may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ang dami po, kitang-kita ni Apostol Pablo kung ano ang magpag-uugali mismong ang Kristiyano na mismo na kanyang pinapangunahan. Nangyayari po ba ito sa panahon natin ngayon? Meron pa rin po na nangyayari na nakikita natin. Kaya ang kanyang tagubilin, kanyang sinasabi, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya pag nakikita natin ito sa isang tao, mismong minsan sa ating anak, nakakalungkot. Nawa ito hindi makita sa Adventistang tahanan. Kahit sa mag-asawa, ang laging pagmamahalan dapat ang masunod. Sapagkat ang pamilya, ang mag-asawa ay isang banal na ipinagkaloob ng Panginoon. Dalawa lang po ang binasbasa ng Panginoon sa Garden of Eden. Ang pag-aasawa at Sabat. Kaya ating pong pakaingatan ang ating pamilya, ang ating asawa. Ano pong sabi sa Genesis 1:28? Sila'y binasbasa ng Diyos at sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at supilin ninyo ito. Sa panahon natin ngayon, panahon po ni President Marcos, inilabas yung family planning. Di po ba? Family planning. Ang naging kaisipan ng mga tao, yung family planning, ay para kontrolin yung pagdami ng anak. Tama po ba ako? Di ba yun ang kaisipan? Pero kung titingnan natin sa Biblia, salungat ito. Anong sabi sa Biblia? Kayo'y magpakarami. Kaya sa aking pagkaunawa, ewan ko po sa inyo, sa akin, ang sinasabi po ng family planning ay kung paano natin paplanuhin ang ating pamilya. Lalo na po sa mag-aasawa pa lang, sa mga bagong mag-asawa, kung paano natin paplanuhin ang ating pamilya. Tayo po kasi, pagka tayo ay mag-asawa na, pag tinanong, bakit hindi pa kayo nagkakaanak? Ay, pinaplano pa namin. Kasi baka wala pa kami maipakain, baka wala kami maipag-aral. Yun kasi ang karaniwang sinasabi natin. Hindi natin iniisip yung sinabi ng Panginoon kung paano susupilin o didisiplinahin ang ating mga anak. Yun po kasi ang sabi sa atin ng Panginoon, disiplinahin kung paano didisiplinahin ang ating mga anak. Kaya malaki pong gampanin o responsibilidad ang ipitinagubilin sa atin ng ating Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, ang mga bata iba na ang ugali. Mahirap disiplinahin. Hindi kasi pwedeng paluin.
Ako po, lumaki ako sa palo. Kasi nga po, hindi Adventista yung aking pamilya. Pag nagkamali ka, 3 pamalo ang pipiliin mo. Isang malapad, Brother Johnny. Pag isang malapad, 3 yon, palo. Yung maliit ng konti, 2. Yung manipis na maliit, 1. Kasi masakit yun. Ganun po, dinidisiplina kami noon. Ngayon, ang bata, pag dinisiplina, pag pinalo mo, kahit anak mo, tatawag sa barangay, sa bantay bata. Kasi may child abuse law. Kaya, sabi ko nga, tinatanong ko, anong pagkakaiba ng bata ngayon at bata noon? Malaki, di po ba? Noon ang bata, pag nag-uusap kayo sa inyong sala, may bisita kayo, kami noon, pagka nag-uusap kayo, at dumaan ka sa harapan nag-uusap, pag alis ng bisita, may palo ka. Ang maganda lang po nun, ako po kasi ay lumaki sa lolo't lola kasi po, ako po ay naulila sa tatay ng 3 years old. Kaya yung nanay ko po naman nagtatrabaho din sa Manila, naiwan kami sa Mindoro, sa probinsya namin. Kaya sa lolo't lola po ako lumaki. Kaya yung lolo namin, napaka-istrikto. Sinasabing, parusang Kastila. Parusang Kastila. Na pag-alis ng bisita, siguro, ang masakit pa po, hindi ka dito papaluin eh. Dito po sa likod, kaso dito sa legs. Kasi nung araw po, naka-short lang kami. So mga kabataan ngayon, hindi pa uso ang pantalon hanggang mag-teenager ka. Naka-short. Kaya sa may legs ka papaluin. Kaya, napakalaking pagkakaiba ng disiplina ngayon. Napakagalang ng mga bata noon. Although, hindi naman lahat. May mga nangyayari din na pasaway na bata. Pero, majority ay masunurin. Natututo sa gawaing bahay. Ngayon, ewan ko, sa paghuhugas lang ng plato, nagtatalo pa ang magulang, ang nanay at yung anak. Kaya, napakahirap po sa panahon ngayon na magpalaki ng mga anak. Napakahirap supilin. Subalit, nagbigay po ang Panginoon ng 3 bagay sa ating mga magulang kung paano natin may sasaayos o mapapalaki o magagabayan ang ating mga anak. Unang-una, ipanalangin po natin sila. Wala po tayong magagawa. Kahit po anong gawin nating pagsasalita. Kahit pa rin sabihin natin, paluin natin sila ng paluin. Wala pong magagawa. Kundi panalangin na natin. Huwag tayong magsawa sa panalangin. Sapagkat ang Panginoon ay may panahon para tugunin ang ating panalangin para magbago ang ating mga anak. Pangalawa, turuan mo ang bata, ayon sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito hihiwalayan. 7 bagay ang sinasabi rito. Una, turuan sila sa pamamagitan ng halimbawa ng mga magulang. Kumusta po tayong mga magulang? Ano pong nakikita sa atin ng ating mga anak? Pag po ba tayo ay nasa tahanan natin, mas madalas nating hawakan yung ating cellphone kaysa kausapin yung ating mga anak? Kahit po sa amin, hindi kami ligtas. Nangyayari din po sa amin ito. Kaya tayo pinapaalalahanan ngayon. Pangalawa, isaalang-laalang natin ang kanilang kaligtasan. Ingatan po natin sila sapagkat sila ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Nakakalungkot po dito sa ating lugar. Makikita mo, 10 o'clock na, 11 o'clock na. Minsan umuwi kami galing sa pagsiservice sa patay. Makikita mo yung mga kabataan nakakalat. Kaya minsan kung ano nung lumalabas na balita, nangyayari sa mga kabataan. Pangatlo, turuan sila sa pagtitiis, kaamuan at pag-ibig sa kapwa. Kung paano mamahalin. Ang pag-ibig po ay hindi na mimili. Hindi po pwedeng umibig lang tayo sa ating kapatid sa iglesia. Ipakita din natin po ang ating pag-ibig kahit hindi po nating ka-Adventista. Pang-apat, ituro sa kanila ang pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Worship. Nakakapag-worship pa po ba tayo? Lagi po sinasabi, ako'y nagpapasalamat sa pandemic.
Umpisa po nag-pandemic. Dati po kami noon, kasi po late nang umuwi minsan ako noon dahil galing sa trabaho. Pero nagkaroon ng pandemic hanggang sa ngayon. Kahit anong oras nag-worship kami, kahit 8 o'clock na ng gabi yan. Basta ang mahalaga, magkasama ang pamilya. Nasama-samang nag-aaral ng Biblia, nananalangin. Panglima po, turuan sila sa panayang pagdalo at suporta sa iglesia. Ipagamit ang kanilang mga talento, panahon, at pagbibigay ng handog at ikapo. Naalala ko po yung anak ko. Yung anak ko po ay isa. Nung pong siya bata pa, bago pa lang po akong Adventista, mga grade 3. Grade 3 siya. Ako po kasi ay lilinawin ko sandali. Ako po ay ikinasal 1990. Naging Adventista ako. Kaso yung sinasabing Adventistang pag-aasawa. Brother Johnny, ano po ba yung Adventistang pag-aasawa? Nagpabinyag lang para magpakasal. Yun. Kaya ako ngayon po, dinidiscourage ko yung mag-aasawa para lang, magpapabinyag para lang magpakasal. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. After 12 years, tinapik ako ng Panginoon. At nakabalik ako. Kaya, yung nakaraan ko, hindi ko binibilang yun. Ang binibilang ko kung kailan ako namulat sa Panginoon. Kaya nung 2002, nagpa-rebaptize po ako. At salamat po at ako'y nakabalik. Kaya yung anak ko noon, bibigyan namin ng pang-tithes at offering. Sasabihin yun sa akin, sasabihin yun sa mami niya, ba't ako magta-tithes? Wala naman akong trabaho. Sabi ko, hindi ka ba tumatanggap ng baon? Dapat yung baon, binibigyan din ng tithes. Kasi tinatanggap mo yung galing sa Panginoon. Ay yung offering, ayan ay pag-ibig mo sa Panginoon. Pasasalamat mo sa Panginoon dahil ikaw ay laging may buhay pa. Nakakagising ka tuwing umaga. Kaso po, marunong yung anak ko. Pagdating dun sa, pagdating sa church, nakikita ko, yung 10 pisong offering, 5 piso lang inihuhulog. Sabi ko, anak, ba't 5 piso lang? Eh di ba sabi mo daddy, kung ano yung pag-ibig at pasasalamat mo sa Panginoon, ay yun ang pag-ibig at pasasalamat ko sa Panginoon eh. Ganyan po ang mga bata, may katwiran. Yan. Kaya, at ang pang-anim po, turuan sila tungkol sa Diyos. Ibigin ang Diyos, maging masunurin, magtiwala sa Diyos, at maglingkod sa Diyos, at ibahagi ang salita ng Diyos. Tuturuan natin po sila kung paano mag-evangelism, kung paano magpagamit sa iglesia. At pangwalo, turuan silang maging masunurin sa mga magulang. Laging nga kasunod yun. Yung mga kabataan dito, laging kasunod yun. Turuan sumunod sa mga magulang. Sabi po sa Deuteronomy 6:7, at inyong ituturo sa buong sikap, sa inyong mga anak, at sasabihin sa kanila na kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon sa lahat ng panahon. Ibig sabihin po, kahit bata pa yung mga anak natin, kahit maedad na, kailangan po natin silang paalalahanan. Hindi porket po nagkaasawa na, ihahayaan na lang po natin. Ang pangatlo pong tagubilin sa mga magulang, mga ama, huwag ninyong imungkahi sa galit ang inyong mga anak sapagkat sila'y manghihina. Anong ibig sabihin nitong imungkahi? Parang i-challenge niyo mga anak, nagagalitin din ninyo. May nakikita po pa kayo minsan naglalakad na bata, akay-akay ng nanay. Madada pa yung bata, papaluin pa. Tapos patatahanin. Minsan, pagsasabihan ng anak, nasa harapan ng maraming tao. Yun po ang mga hindi dapat natin gawin sa ating mga anak. Dapat sila po ay napapahiya. Kailangan po natin sila alagaan. Sabi po ni Mrs. White, sa child guidance, sa puso ng ating mga anak ay maaaring naisin nilang ang paggawa ng mabuti at maging masunurin. Subalit, kailangan nila ang ating tulong at pagpapalakas ng loob. I-encourage po natin sila. Hindi po natin di-discourage.
Makikita po natin sa kwento ni Abraham at ni Isaac. Noon po bang iniaalay ni Abraham si Isaac? Nagreklamo po ba si Abraham? Si Isaac? Di ba? Hindi po. Kung paano siya sumunod. Ibig sabihin, na-train si Isaac ni Abraham ng maayos. Nung ang ating Panginoong Jesus ay napako sa krus, kanino siya unang lumapit? Sa Diyos Ama. Bago siya mamatay, nagsabi siya sa Ama, Ama, kung maaari, lumipas sa akin ang kopang ito. Subalit, mangyari nawa ang iyong kalooban. Tayo pong mga ama ang malaking responsibilidad sa ating mga anak. Tayo po, lalo po sa mga anak nating lalaki. Tayo po ang ginagawa nilang modelo. Yung image natin ang kanilang sinusunod. Sabi dito, huwag tayong maging marahas sa pagdidisiplina sa kanila. Kailangan ay kausapin muna natin bago paluin. Ipaalam natin kung ano yung naging kasalanan nila. At may dalawang tagubili naman para sa mga anak. Sa mga anak naman tayo dadako. Tapos na tayo sa mga magulang. Sabi dito, sa Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Humaba ang iyong buhay. Sa Efeso 6:2, mas maganda. Mayroon pa dong nakalagay na humaba at sa ikabubuti ng iyong buhay. May pangakong mabuting buhay at mahaba pang buhay. Kaya nga, napapansin ko ngayon, pabata ng pabata ang pinagpapahinga ng Panginoon. Bakit po kaya? Ibig sabihin, yung mga bata ngayon, yung mga bagong henerasyon, pasaway. Di po ba? Kaya nung araw, mahaba ang buhay kasi masunurin sa mga magulang. Pagka tinignan ng magulang, sumusunod na kaagad. Ngayon, pag tinignan mo ang iyong anak, mas malaki pa ang titig sa'yo. Yun ang mga bagay na dapat matutunan ng ating mga anak. Sa mga kabataan ngayon, pag umaalis ng bahay, nagsasabi pa ba sa mga magulang? O umaalis na lang? Anong oras po umuwi ang ating mga anak? Malilate, pag nalilate, nagsasabi po ba, Daddy, Mami, ganun oras ako uuwi. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at yung aking anak ay kahit gano'n na, kahit hanggang ngayon po, pag siya'y aalis, nagsasabi, Daddy, pupunta ako doon. Ganung oras ako uuwi. Nung po kasi siya'y bata pa, mayroon po siyang oras. Nung siya elementary, ang uwi niya, 5 o'clock. Kasi sa school po natin naman, 4:30, uwi na. May 30 minutes kang paglalaro. Minsan, bibigyan natin extend natin, 5:30. Nung high school, 6 o'clock. Nung college, 7 o'clock. Nasusunod po yun. Nagsalamat po sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon po, 33 years old na siya, nagsasabi pa rin. Kung anong oras siya uuwi at kung nasaan siya. Pero hindi po perpekto yung anak ko. Ang isang problema ko po, kung paano pasisimbahin ng maaga. Yan, kasama din po sa responsibilidad natin yan. Kung paano natin mapapasimba ng maaga. Ang katwiran lagi kasi natin, ating mga anak, Daddy, Mami, pag Sabado lang na kami makapagpahinga ng maaga. Ng mahaba, di po ba? Samantalang pagpapasok sa trabaho, pag sinabing 7 o'clock, ang pasok, 5 o'clock in the morning, paalis na, lalo pa yung mga nasa Makati, sa BGC. Pagdating sa church, ang oras ng pagsamba ng Sabbath School program, 8 o'clock, dadating divine worship.
Yan po ang malaking problema ng ating iglesia. Na hanggang ngayon, hindi lamang po sa amin sa Baysa Church, ewan ko po sa inyo. Sa ating mga kabataan. Paalala po yan sa mga kabataan na ang Sabat, ang banal na araw na para sa Panginoon. Binigyan na tayo ng Panginoon ng 6 na araw para gawin natin lahat. Yung 7 araw ay sa Panginoon na dapat na siya po ang ating unahin. Ang pangalawa pong tagibilin sa mga anak. Sabi sa Colossus 3:20, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa Panginoon. Maliwanag po sa Biblia sa ating mga kabataan. Sapagkat kung sa ating mga magulang mismo, hindi tayo sumusunod, paano pa kayo susunod sa ating Panginoon na hindi natin nakikita? Sumusunod lamang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero sabi sa Biblia, mapalad ang nananampalataya sa hindi nakikita. Kaya mga magulang, kailangan ng ating mga anak ang gabay. At bigyan po natin sila ng panahon. Kailangan po ang oras na ipagkakaloob natin sa kanila. Hindi po pwedeng sinasabing ang ating pagsasama sa ating mga anak, ang ating pakikisama, pakihalubilo sa ating mga anak ay may quality time. Kailangan din po nating mga anak ang quantity time. Anong halaga ng quality time kung 1 oras lamang? Anong mapag-usapan nyo? 1 oras, yung 30 minutes, nasa cellphone pa kayo mag-isa, tig-isa. Kaya kailangan po natin ang panahon sa ating mga anak. Bigyan sila ng mahabang panahon. Paano? Naalala ko nung may isang kwento. Meron po mag-asawa na busy-busy sa kanilang trabaho. Pagdating po nung lumaki ang kanilang mga anak sa kanilang kasambahay, sa nag-aalaga ng kanilang mga anak, sila po ay taga Bulacan. Umuwi po yung tatay, hating gabi gising pa yung anak. Pagdating niya, ang salita ng kanyang anak ay Bisaya na. Kasi po, mas dalas kasama yung yaya kaysa doon sa magulang. Hindi po masamang matuto ng ibang salita, lingwahe. Ibig sabihin po, kulang ang oras natin sa ating mga anak. Kaya pagkalooban natin sila ng oras. May isang bata, nakaupo sa kanilang sala, dumating ang tatay 11:00 ng gabi. Naghihintay talaga siya sa kanyang tatay. Nung dumating yung tatay, nag-bless siya. Ang tanong agad nung anak sa kanyang tatay, Dad, magkano ba ang 1 oras na sweldo mo sa iyong trabaho? Sabi nung tatay, galit siya sumagot. Bakit ba naman pati yung aking sweldo pakikialaman mo? Bakit kailangan mo pang alamin? Talo mo pa ang iyong nanay. Yung nanay mo, payslip lang ang hinahanap. Ikaw, 4 oras ang hinihingi mo, ang itinatanong mo. Sa kakulit ng anak, sumagot na rin siya, o sige, 50 pesos per hour. Pwede po bang pautangin niyo ako ng 50 pesos? Sabi nung anak. Sabi nung tatay, ano pa namang pinaggagawa mo? Matulog ka na nga. Pumasok ka na sa iyong kwarto. Anong gagawin mo sa 50 pesos kung ano-ano lang ang bibilihin mo? Pumasok po yung bata, nagdadabog, masama ang loob, umiyak. Yung tatay po'y nakonsensya. Nakonsensya siya. Ginawa niya, pumunta doon sa kwarto ng anak, kinatok niya. Anak, gising ka pa ba? Opo. Pumasok yung tatay. Ano bang bibilin mo sa 50 pesos mo nung hinihiram? Basta meron lang po kung kailangang paggamitan. O sige, eto ang 50 pesos. Bahala ka. Matulog ka muna kung kailangan bumili bukas na ng umaga dahil gabi na. Sa tuwa ng bata, tuwan-tuwa siya. Pumunta siya, umikot siya sa kanyang kama, inaangat na yung kanyang unan,
may 50 pesos pa siyang naipon. Naging 100 pesos. Ito, Daddy, etong 100 pesos, ito po ay ibabayad ko sa inyo para sa 2 oras niyong pakikisama sa akin. Yung anak na po ang nag-request. Kaya mga kapatid, bigyan natin ng panahon ng ating mga anak. Huwag natin ini-neglect ang ating mga anak. Lalo na po sa mga bagong nagpapamilya. Sa atin pong mga naunang mga magulang, sa mga hindi pa po tapos ang ating gawain sa ating mga anak, gagabayan pa rin po natin ang ating mga anak kahit sila po may mga asawa na. Pero huwag hindi naman po doon sa point na pakikialaman natin sila. Sapagkat magbubunga rin po ng pag-aaway ng pamilya. Tayo po ay gagabay lang, tayo po ay mag-a-advise sa ating mga anak. Lalo higit sa ating mga apo. Hayaan po natin ang pagdidisiplina sa mga magulang. Huwag pong makialam ang lolo at lola sa pagdidisiplina sa mga anak. Buti po nga kung ang maging lolo ay katulad ng lolo ko, mahigpit. Stricto. Ay paano kung ang lolo at lola ay mag-i-spoiled ng anak? Ano po ang kakalabsan ng anak, ng apo? Kaya po ang sinasabi, mga magulang, sa inyong mga anak, turuan sila at huwag silang imungkahi sa galit. Gabayan sila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Mga anak, kahit maedad, kahit anong inyong edad, mahalin niyo ang inyong mga magulang at igalang. Hindi po porke sa ating mga anak na may sarili ng pamilya, halos hindi na madalaw ang kanilang mga magulang. Bigyan po natin ng panahon din ang ating mga magulang. Ito po sa huli, bilang miyembro ng pamilya, huwag tayong maghanap ng perpektong tahanan. Huwag tayong maghanap ng mabuting tahanan. Ang isipin po natin kung anong magagawa nating mabuti para sa ating tahanan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. For our hymn of consecration, shall we sing hymn number 211? Take my life in my life. Shall we all stand? Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee.
Panginoon naming Diyos, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo. Humingi kami ng inyong tulong bilang mga magulang na kami pituruan kung paano namin magagabayan ang aming mga anak. Kulang po kami sa kaalaman, subalit kung kayo po ang mangunguna sa aming buhay, magagampanan po namin ito ng naayon sa inyong banal na kalooban. Idinadalangin din po namin ang aming mga anak, ang mga kabataan. Tulungan din po sila na makilala kayo. Matuto silang maglingkod sa inyo at matuto silang gumalang sa inyo. Ganun po sa kanilang mga magulang. Pagpalain po kami sa sama-sama sa umagang ito. Pagpalain po ang iglesyang ito ng Remnant. Nawa po inyong mayamang bendisyon ang matanggap ng bawat isa. Ang inyong banal na espiritu ang siyang lumukob sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming dalangin. Alang-alang po lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus cares? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast till the end, till we see our Savior come again. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus cares? Are you living by his word and by his power? By his grace, my friend, let us hold fast till the end, till we see our Savior come again. As we have practiced that we are going to have a 3 minutes reflection of the message from the Lord this morning.